Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa panibagong araw, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong pag-ibig at patuloy na binibigay sa isang katauhan. Purihin mga bagay na nakikita, ang araw, ang hangin, ang lupa. Purihin ka. Ama, maraming salamat muli sa panibagong pagkakataon na binibigay mo upang makapagnilay kami ng iyong mabuting balita. Bilang pagkain spiritual, magbibigay. Tunay nga pa ng Panginoon na kami nagkasala. Kami maraming nagsabit na ikigos at naiisip na naging hindi ka lugod-lugod sa iyo, Lord. Tawarin mo kami. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan ng spiritual. Panginoon, ikaw po ang manguna sa gawain nito online. Ang bawat makarinig ay bigyan mo ng sapagkat ikaw, Panginoon, ay dakila. Dalagin ko, O Lord, na lahat kami, patid mo ang aming mga pinagdadaanan, mga pagsubok. Ngunit makita ka namin sa pagsubok at purihin ka namin sa gitna ng aming pagsubok. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ikaw, may taas, Panginoon, mababigyan ng parangal ng Facebook Live na ito. Patuloy kang kumilaw sa mga dati pang minuto upang sa ganon mapagpala ang bawat isa. Ang unang biyaya na ipinagkakaloob mo ay panibagong araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy na araw, taon na patuloy mo pang ibibigay sa amin. Nawa, Panginoon, ang aming spiritual na relasyon sa iyo ay aming mapalago upang sa ganon karoon kami ng buhay na walang hanggan kasama ka. Lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang parangal ng mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama po natin pakinggan ang mabuting balita para sa December 24, 2025, kung saan ang ating Panginoon ay mangungusap sa atin o makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Diyos ay purihin, Diyos ay purihin. Sapagkat ang Diyos ay dakila sa lahat ng panahon at puno ng kahabagan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias at umula ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At magpapadala sa atin isang dakilang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang Israel ng tupad. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at tutuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kaliliman at sa dilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon. Ang mabuting balita ng ating pagninilayan ay December 24, 2025. At nawawala yung signal. Palipat-lipat ako. Anyway, ako po si Sister Angelica from Bulacan at ako po isang Katoliko. At ito pong mabuting balita ay mula sa kay San Lucas chapter 1 verses 67 to 80, no? At ang senaryo po ng mabuting balita ay tungkol sa angkulan ni Zacarias. Si Zacarias po ang tatay ni Juan Bautista. At masasabi natin talagang si Zacarias ay ginabayan ng Panginoon. Bagamat siya ay napipi at hindi nakapagsalita, no? Hindi nakarinig, nabingi, dahil sa hindi siya agad naniwala doon sa balitang inihayag ng anghel na sila'y magkakaanak ng kanyang asawang si Elizabeth. Pero ipinagbiling sa kanya na talaga namang kanyang magiging anak ay dakila. Dito nga si Juan Bautista na siyang magiging maghahanda ng daraanan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. At sinabi nga, kailangan natin talaga ang tagapagligtas upang wala tayong takot na makasama sa Diyos. So, medyo mahaba yung, yung gospel noong December 24. Kaya lang, meron nag-catch yung attention ko, no? Which is, yung kung makikita niyo sa screen, nakalagay doon, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Na-catch yung attention ko na parang gustong ibigay ng mabuting balita na tungkol sa mga bata, no, sa mga anak natin, no. Since ang Christmas naman talaga, usually mga bata diyan ang masaya talaga eh. Kasi para sa mga bata, ang Christmas ay talagang panahon ng kasiyahan, panahon na nakakatanggap sila ng regalo sa kanilang mga ninong at ninang. So, pag-usapan natin tungkol sa mga bata. And, ang Biblia, sinabi nga na lumaki ang bata na talagang malakas ang espiritu. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag tayo nagkakaroon ng anak, sabihin na natin lumilikha ang Diyos ang tao, hindi lang naman pisikal ang dapat maging pagtuunan natin ng pansin ng pagbibigay ng lakas. Diba? Kasi lahat naman tayo, kailangan talaga natin physical na lakas. Amen. Kailangan natin yan. Pero dito sa mabuting balita, binibigyan din dito ang spiritual na kalakasan. Kasi lahat tayo, dyan tayo kulang eh.
yung pagiging malakas natin spiritually. Kasi nilikha naman tayo ng Diyos, hindi lang naman tayo katawang lupa. Nilikha din tayo ng Diyos na mayroon tayong espiritu. Kasi ang Diyos ay espiritu. Amen? Kaya nga meron tayong tinatawag na ring kaluluwa. And, paano ba natin pinapalaki yung ating mga anak? Amen? Siyempre, no, gusto natin ibigay yung the best sa kanila. The best education, the best sa pagkain, the best. Ganyan tayong mga magulang eh. Pero, kung minsan, meron tayong nakakalimutan doon sa the best, among the best. Naakala natin kapag nabigyan natin ng magandang edukasyon, tirahan, lahat na ng the best na material na bagay, masasabi na the best nanay, the best tatay na tayo kasi wow, yung anak ko napagtapos ko ng kolehiyo. Yung anak ko naging attorney, naging doktor, naging presidente. Talaga namang very yung achievement eh. Which is hindi naman masama kung ganun ang naibigay nating pagpapalaki sa ating magulang. Ay, sa ating mga anak, sorry. So, pero meron tayong nakakalimutan na ibinili ng ating Diyos kung paano ba tayo magpapalaki ng ating mga anak. Ito yung dapat nating tandaan bilang mga magulang na dapat hindi nawawala sa ating mga plano. Kung paano ko ba papalakin yung aking anak, yung aking apo, lalo na yung mga lolo't lolang ngayon na at yun ay yung sabi nga ng Biblia, palakihin natin ang ating mga anak sa aral ng Diyos upang lumaki sila na malakas ang espiritu. Sabi nga mga spiritual baby. Amen. And kasi pag hindi ganon, lalaki ang ating mga anak na mahina. Alam mo, mahina yung lalaking mahina ang kalooban, mahina ang loob, mahina ang pananampalataya. Kasi kapag ang ating anak ay hindi napalaki sa aral ng Diyos, magiging mahina yan when it comes to faith. Kasi sabi nga, kailangan tayo mamuhay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. So, subukan nyo, no, sa panahon ngayon, no, hindi ko naman nilalahat, pero napapansin ko ang mga kabataan ngayon, ibang ibang klase na o ibang level na silang kumilos, pag-isip, and minsan meron tayong responsibilidad dyan. Malaki ang pananagutan natin sa Diyos kapag pagpapalaki natin sa ating mga anak or apo or kung sino man yung naalagaan natin, kasi tayo ang pinagkatiwalaan ng ating Diyos na kung paano natin papalakihin ang ating mga anak. So, kung hindi natin number one priority at ipinapanalangin na, Lord, mapalaki ko ang batang ito sa aral ng Diyos, malaki magiging problema natin in the future. And of course, bakit? Kasi lahat naman ng bagay maibibigay natin sa ating anak lalo na yung mga may kakayanan. Kaya lang ang problema, itong mga bagay na best education, magandang bahay, magandang buhay, lahat naman ito yung maglalaho. Wala namang magtatagal na pero kapag ang ating anak ay napalaki natin sa aral ng Diyos, dyan tayo makakasigurado na magkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual babies. Yung bang isang anak na kung saan ginagabayan siya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Amen. Tingnan natin ang magandang halimbawa ng Panginoong Jesus. Diba ang Panginoong Jesus pinaglihi siya ni Mama Mary through Holy Spirit. Juan Bautista. Hindi ba ginabayan din siya ng banal na Espiritu? Kumbaga masasabi natin, iba ang anak na pinalaki na may takot sa Diyos. Ito yung tinatawag na divine fear. Amen. Palakihin ang mga anak sa aral ng Diyos. Yung bang pangangaral natin sa ating mga anak ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi
Bakit sa ngayon, no, mga nababalitaan natin na mga nagpapakamatay, mga pumapatay, hindi ba? Bakit? Kasi yung spiritual life natin pag ang mahina, madali tayong bibigay sa pagsubok. Sabi nga, mahina ang ating katawang lupa. Masyado siyang prone sa temptation. Pero, pwedeng palakasin ng spirito. Sabi nga meron tayong naririnig na salitang fighting spirit. Kailangan meron tayong fighting spirit, yung spirito natin lumalaban. Kaya kapag ang ating mga anak ay binusog natin sa salita ng Diyos, mula pa lang nung maliit sila, nagkakaisip, hanggang sa ngayon, hanggang sa lumaki na sila, meron tayong assurance na sila'y gagawa ng kabutihan dahil may takot sila sa Diyos. At saka yung sinasabi na kahit hindi mo sila nakikita, alam nila, nakatalin sa kanilang puso na, hindi ko gagawa ng masama kasi alam ko nandiyan ang Diyos. Nakikita niya ako. Hindi mo na ako nakikita ng mga magulang, ng ibang tao, nandiyan ang Panginoon. Yung bang tipong pag pinalaki mo ang anak mo na ang batas na sinusunod niya ay ang batas ng Diyos. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon na fast technology na tayo, na talagang lahat ng bagay napakadali na, parang nagiging mahirap na sa mga kabataan, kahit hindi sa mga kabataan, kahit sa mga katandaan, na palakasin ang spiritual life. Lalo na ngayon, kung meron ka ng apo, kung hindi mo man nagawa sa anak mo, o sa anak natin, yung tinatawag na spiritual connection, spiritual, yung pakikipag-connect sa Diyos, gawin natin sa ating mga apo. Di ba? Kasi, dapat nating ilagay sa isipan nila na, anak, ito ang Diyos, ito ang lumikha, ito ang tagapagligtas natin at kumandaray sa ating batang na espiritu, bago ka kumain, magdasal ka, anak ko kung gagawa ng masama, don't say bad words, kasi ang Diyos ay nandiyan. Yung mga ipinapakilala natin ng Diyos, hindi bilang Diyos lang, kundi isang Diyos na mapagmahal, si Kristo na hindi lang basta Diyos na tagapagligtas, kundi kaibigan, maaasahan. Yung bang i-develop natin yung relationship ng ating mga anak, ng ating mga apo sa Diyos. Kasi yan ang kulang na kulang sa atin Kapag ang magulang wala siyang personal relasyon sa Diyos, natural, wala siyang maipasa sa kanyang mga anak. Yan pa naman ang dakilang pamana. Ibang tipong wala ka na sa mundong ito, pero yung pinamana mong salita ng Panginoon sa mga anak mo o sa apo mo, ando doon na nanatili. Kesa naman, sige, mayaman nga, matalino nga, lahat na, attorney, doktor, hindi na tayo tunutukoy sa mga professional, kahit sa mga ordinaryong tao lang. Pero ano naman ang ugali, napakasama. Di po ba? Aanihin mo yung titulado ka, mayaman ka, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, isang malaking kamangmangan ang talino ng tao kung ginagamit lamang niya sa kasamaan. Isang malaking kadukhaan na mayaman ka nga pero hindi ka naman tumutulong sa kapwa, maramot ka, greedy ka, di ba? Ang dami niya, no? Uso-uso ngayon niya yung mga narinig natin balita na kahaman. Walang kabuluhan yun Kaya napakahalaga na sa panahon natin ngayon, ganyan tayo magpalaki. Sige, ilapit sa Diyos hanggang maging close na yung relationship ng anak natin sa Diyos. Yung tipong ang pagkakakilala mo sa Diyos higit pa sa pagmamahal na pwedeng ibigay sa atin ng mga anak. Ganun dapat. Kasi nga dapat lumaki ang bata na malakas ang espiritu. Ang tanong natin, malakas ba ang spiritual life ng ating mga anak? Sila ba'y may takot sa Diyos? Gumagawa ba sila ng mga bagay na labag sa Panginoon? O sila yung mga tipong mga anak na kahit hindi mo sila nakikita, nakakasigurado kung sila nasa tuwid na daan patungo sa Diyos kasi alam nila na may Diyos na maghuhusga, magpaparusa, nagmamahal, nagliligtas. Amen. Yun po yung gawin natin. Number 1 talaga, ilapit ng ilapit sa Diyos. At hindi tayo magsisisi.
Kasi minsan nagiging bastos, nagiging walang modo ang ating mga anak. Minsan tayo na rin ang nagiging dahilan nun eh. Minsan spoil natin. Diba? Kasi minsan kung anong habi nga, kung anong nakikita ng bata sa matanda, yun ang gagayahin. Amen. Pero sabi nga hindi pa naman huli ang lahat. Kung halimbawa naman na nagkakaroon ka ng problema sa anak mo, kasi the way na pinalaki mo siya, talagang laki sa layaw, Jeprox, no? Magdasal pa rin tayo sa Panginoon. May awa ang Diyos. Ipagdasal natin ang ating mga anak. Kasi yung mga anak na naliligaw ng landas, yun na mas dapat binibigyan ng atensyon, ipinagdadasal. Kasi may sakit yung spiritual. Kung nagiging palasagot siya, nalabanan ka niya, huwag ka magalit sa kanya. Ipagdasal mo siya sapagkat, kumbaga sa sakit, meron siyang spiritual na cancer, spiritual na ketong na ipinagdadasal. And of course, tayo, bilang mga magulang, mas pag-aralan din natin na higit sa lahat una na lumapit sa Diyos. Makipagrelasyon sa Diyos. Kasi what they see is, yun ang gagayahin talaga nila eh. Kung sinasabi mo sa kanila, sige anak, magsimba ka, pero ikaw naman, hindi ka naman sisimba. O anak, huwag ka magsigarilyo, masama yan. Tapos, katapos, ikaw magsisigarilyo. Diba, we have to be a good example sa ating mga anak. And I assure you talaga na tama ang salita ng Diyos, tama ang mensahe ng Panginoon, na kapag pinalaki mo talaga ang anak mo sa aral ng Diyos, panatag ang kalooban mo sapagkat ang Diyos ang gumagabay. Kaya diba, the best teacher is Jesus Christ. Amen. Kasi sa mundong ito, marami at maraming, kasi ang mga bata, pag pinalaki mo yun sa aral ng Diyos, darating ang time na lalabas na yan sa bahay nyo, tahanan nyo. Ang makakasalamuhan ng mga yan, iba-iba. Iba't ibang relihiyon, iba't ibang ugali. Di po ba? Kung hindi matatag yung kanyang foundation sa faith niya sa Diyos, bibigay siya, mahahawa siya. O kung magkaroon siya ng barkada na mahilig niya magsugal, magmura, magbulakbol, mahahawa siya. Pero kung matatag na ang kanyang faith, maliit pa lang siya. Sabi niya, ang kawayan, mahirap na ituwid kapag malaki na kasi bumabalagtok na, di ba? Siya na mismo magsasabi na, oy, classmate, huwag natin gawin yan, masama yan. Siya pa yung magbibigay ng advice, siya pa yung tatama, no? Pero kung hindi yan matatag sa faith, talagang madaling ma-virus siya ng masamang impluensya ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga classmate. Amen. Pero kung halimbawa, yun nga, hindi na palaki sa aral ng Diyos, hindi pa nga huli ang lahat. Pwede pa kahit malaki na siya, i-advise mo siya. Pero ang the best advice na ibigay natin sa kanya is with action. Madali lang naman magsalita na maging mabuti ka, maging matulungin ka. Pero karaniwan, nawawala tayo sa action. Yung pagpapakita ng magandang halimbawa. Yun ang minsan nawawala sa atin. Kaya, hindi sila sunod-sunod. Kumbaga naliligaw sila ng landas. May dumadating na bata. Yan. Sana napapalaki ang mga batang kamukha niya na sa aral ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi mo kinakailangan ng maraming libro, computer, wifi para magkaroon ng wisdom. Actually, ang hinihingi talaga sa Diyos is wisdom. Anuhin mo yung ikaw yung naka-invento ng ganito, ng ganyan. Pagkatapos pagdating sa salita ng Diyos, wala. Hindi mo pagsalita. O kaya, number 1 ang chismosa sa lugar nyo, pagdating sa salita ng Diyos, wala. Tulala. Diba? So, yung pagpapalaki sa anak, papalakas sa kanyang spiritual life, mabuti talaga yun. Kasi ang Diyos natin ay spirito. At kung pansinin nyo talaga, sa panahon ng pagsubok, pag hindi malakas ang spiritual life ng isang tao, isang bata, madali talaga siyang bibigay. Kasi nakafocus lang siya sa kakayanan niya, hindi sa kakayanan ng maibibigay ng Diyos. And being spiritual, ang napakahalaga kasi ngayon sa panahon natin ngayon, napakahalaga na yung espiritu natin, espiritu ng Diyos, may koneksyon, may relasyon. Amen.
Para sa ganun, kayamanan na yun. Actually, kayamanan na yun. Yung mapalaki mo yung anak mo ng talagang galang, may respeto, may utang na loob. Minsan magtataka ba kayo kung bakit, kung kailan nagkaroon ng trabaho yung anak mo, hindi kayo sinusuporta, hindi kayo naalala. Kasi pagpapalaki na rin yun eh. Kasi kapag ang anak niya napalaki niya ng maayos, yun eh. Actually, ang sinasabi kong maayos, hindi yung maayos na, sige, napadala ko siya sa school, nakagraduate siya, nakapagkaroon siya ng trabaho. Hindi lang yun. Mahalaga yun, pero hindi lang yun. Ang sinasabi kong maayos, yung makita mo na yung anak mo nag-graduate sa alam mo yun, yung napagtagumpayan niya yung mga pagsubok sa mundo. Kasi, dahil sa Diyos, nire-recognize niya yung Diyos. Ibang makikita mo na yung anak mo, tumutulong sa kapwa, yung anak mo, actually, number one ha, relasyon sa Diyos. Huwag kayo magkakamali na porque ang anak niyo ay gawa ng kabutihan, ganyan, pagkatapos gumagawa naman din ng kasalanan or walang relasyon sa Diyos. Yun po yung isa pang gusto natin ipagdiinan na kailangan ang pagpapalaki ng spiritual sa ating mga anak, sa ating mga apo, ay pag-ibig muna sa Diyos. Diba sabi nga, walang kabuluhan, basahan sa paningin ng Diyos, ang mabubuting gawa ng tao, wala naman siyang relasyon sa Panginoon. Kasi maraming mga tao na mabuti sa kapwa, mabait na anak, pero walang relasyon sa Diyos. Kasi kailangan natin yung to love God with all our heart, mind, and soul. Siya number one muna. Tapos, pag mahal na natin ng buong Panginoon, ang ating Diyos, saka palang magbubunga yan ng magagandang gawa. Hindi tayo pwedeng mauuna yung gawa. O gawa ko ng mabuti, gawa ko ng hindi. Bakit mo ba ginagawa yun? Anong rason? Di po ba? Kaya dapat na alam natin yung mission natin. Mission natin, sambahin ang ating Diyos. Kung tayo pinagkatiwalaan na magkaroon ng anak, palakihin talaga. Talagang message nila, actually yun talaga na lumaki ang bata ng malakas ang espiritu. Kaya maitatanong natin ngayon sa ating sarili, malakas ba ang espiritu ng aking anak? Baka pag dumating ang pagsubok, bumigay yan. So, dapat lagi natin ipapriority yan. Okay? Ipapriority natin. Bali, wala lahat ang magagandang material na bagay na ibigay natin sa ating anak kung sa impyerno naman pala mapupunta. Dahil nga sa very prone sa kasalanan na hindi napagtagumpayan. Lagi natin isipin na ito bang anak ko napalaki ko na may kababaang loob. Ito bang anak ko napalaki ko to na nagmamahal, may relasyon sa Diyos, umiibig sa Diyos. Ganun po. Dito ba? So, ano lang naman yun parang ganito lang yan may anak ka, binibigay mo ang lahat. Punta ka pa na ibang bansa para magtrabaho, buhay mo, bibigay mo para sa kanya, magagawa naman pala natin sa tao yun sa anak natin. Dapat mas gawin natin sa Diyos. Kasi gano'n mong kabuti ang ating anak, darating ang time, iwanan tayo niya, mag-aasawa, or mamamatay. So, paano na tayo pag wala na sila, diba? Kaya kailangan, natin yan, ipamana yan. Tapos saling lahi yan kung itong ang ka na to na nakakilala o kaya ikaw nakakilala ka na sa Diyos, umpisahan mo na ipakilala si Kristo, magkaroon ng pag-ibig ang anak mo kay Kristo hanggang sa pag na-absorb yun ng anak mo, ituturo niya yun sa anak niya, sa apo mo, hanggang sa kaapo-apuha na kahit wala ka na dito sa mundo, nandoon ang pamana. Actually, the best pamana talaga is mapalaki mo ang isang tao, isang bata na may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. Yan ang number one. Walang kabuluhan, na napag-aral mo yun ng kung ano-ano, ang daming negosyo, ang daming ganito. Tapos, wala naman palang relasyon sa kanya. So, yun po, So, lagi natin tandaan, lumaki ang bata na malakas ng espiritu. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin kung paano namin papalakihin ang aming mga anak, ang aming mga apo, o mga taong bata na ipinagkaloob mo po sa amin. Nawa makita namin sa kanila na sila'y
lumaki, na may pag-ibig sa iyo, na may relasyon sa iyo, Panginoon. Dalangin ko mga anak na nagiging suwail, mga anak na may walang respeto sa kanilang magulang. Dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo mga puso na ito upang magbalik loob sa iyo at makita nila kung gaano kahalaga ang paggalang sa mga magulang. Sapagkat ang magulang ay halos parang pangalawa ng Diyos. Sapagkat ang mga magulang ay co-creator mo, Panginoon. Tulungan mo po silang pagbalik loob. At I pray sa lahat ng mga kabataan na wala sa Panginoon, na sumusunod sa layo ng mundo, na ang paggawa mo ng paraan upang sila mapalapit sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na mabuti. At sana po, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpapalaki ng aming mga anak na may takot sa iyo, na papalakas ang kanilang espiritu. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ako po kami painturo sa tukso. Nadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat. Pakishare na lang po itong December 24, 2025 Gospel bilang pagkaing spiritual. And susunod na po ang December 25, 2025 Thursday Gospel. Maraming pong salamat, and to God be the glory.